Nanaginip ako at ang sabi ng asawa ko sa panaginip ko ay matatanggap ko daw ba kung meron siyang anak sa iba? At ang sagot ko sa kanya ay hindi dahil bakit hindi ko alam, pero paggising ko ay parang ang bigat-bigat na lang ng loob ko. Tawagin na lang natin siyang Luna at tawagin naman nating Liam ang kanyang asawa. Taong 2015 nang maging sila at sobrang saya ng kanilang pagsasama at nabiyayaan din sila ng dalawang anak na isang babae at isang lalaki. Pareho silang galing sa failed relationship kaya sobrang saya nilang dalawa nang matanggap sila ng kanya-kanya nilang pamilya. Taong 2017 nang dumating sa kanila ang una nilang biyaya at masaya ang bawat pamilya para sa kanilang mag-asawa. Dahil nung panahon na sanggol pa ang panganay na anak ni Luna ay palagi niya napapanaginipan ng kanyang asawa na tinatanong siya kung matatanggap niya daw ba kung meron siyang anak sa iba. At ang palaging sinasagot naman ni Luna sa kanyang panaginip ay hindi niya matatanggap dahil wala naman siyang kaalam-alam. Pero palaging sumasagot sa kanya si Liam na hindi naman siya ngayon magkakaroon ng anak sa iba kundi sa past relationship niya. Kaya sa tuwing gumigising siya na ganun ang kanyang panaginip ay parang nababalisa na lang siya sa buong maghapon at ang sakit-sakit ng kanyang dibdib. Ilang araw lang ang nakalipas ay muli na namang nanaginip si Luna at dito sa panaginip niya ay inamin ni Liam sa kanya na meron talaga siyang anak sa iba. At paggising ni Luna ay bigla na lang siyang naiyak dahil parang naramdaman niya talaga ang panloloko na ginawa sa kanya ni Liam. At nung umaga din na yun ay nakita niya ang kanyang asawa na paalis na papunta ng trabaho kaya nilapitan agad ni Luna. At para sa ikatatahimik ng kalooban ni Luna ay tinanong niya na si Liam kung meron ba siyang anak sa iba o meron siyang ibang naanakan. Pero ang sagot lang sa kanya ni Liam ay baliw ka ba? Paano naman ako magkakaanak sa iba? May nakita ka na bang ebidensya o may nakita ka na bang bata? Kaya kahit ganun lang ang sagot sa kanya ni Liam ay naging masaya naman si Luna dahil parang nabunutan siya ng tinik sa kanyang damdamin. Makalipas ang 5 buwan ay pabibinyagan na nila ang kanilang panganay na anak at sa sobrang excited ni Luna ay halos hindi na siya nakakatulog sa paghahanda ng mga giveaways at pangregalo. At habang nag-aayos siya ng mga gamit ay bigla na lang may nag-message sa kanya at ang sabi ay ako to si Mia, ang ex ng asawa mo. At bago pa naging kayo ay nagsama muna kami at nagkaroon kami ng 2 anak. Kaya nung nabasa yun ni Luna ay hindi muna siya agad nag-reply, hindi siya agad naniwala kaya pinuntahan niya muna si Liam para tanongin. Dito na inamin sa kanya ni Liam na totoo ang sinasabi ni Mia na nagsama sila at nagkaroon sila ng 2 anak. Naiyak na lang si Luna at bigla siya natangahan sa kanyang sarili dahil ang tagal na nilang nagsasama at wala pa siyang kaalam-alam. At ang sabi din sa kanya ni Liam na nangangatwiran pa na kaya hindi daw sinabi sa kanya ay baka dahil hindi niya matanggap ang kanyang mga anak. Sobrang sakit para kay Luna dahil natatanging siya lang at ang kanyang pamilya ang walang kaalam-alam. Dahil itinago ito sa kanya ni Liam at itinago din ito ng buong pamilya ni Liam. Sana man lang ay yung nanay ni Liam ang nagsabi sa kanya dahil babae din siya at sana alam niya ang pakiramdam ng pinagtataguan ng katotohanan. Pero hindi naman nagtagal ay napatawad niya rin ng tuluyan si Liam at naging 2 na ang kanilang anak. Pero ang tanong ko po Ate Charis at tanong ko na rin sa inyong mga followers kung bakit ganun po katigas ang puso ko para tanggapin yon. Sinusubukan ko naman at pinipilit ko na rin ang sarili ko pero hindi ko talaga matanggap. Lumaki din po ako na stepfather ko ang nakalakihan ko, siya po ang nagpalaki sa akin at minahal niya ako na parang sarili niyang anak. Pero bakit parang napaka-selfish ko sa mga anak ng asawa ko? Bakit parang ang hirap silang tanggapin ang puso ko? Kaya sana po ay mapili niyo ang aking kwento. Matagal ko na po itong gustong ikwento at humahanap lang ako ng tiyempo para makapag-message sa inyo. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. At kagaya ng palagi kong sinasabi, pag ako na ang kukuda, ito po ay para sa akin lamang dahil kanya-kanya tayo ng opinyon. Ang paglilihim ay pagtatago ng isang bagay na ayaw mong may makakita at may makaalam. Pero once na tinanong ka tungkol dito at sumagot ka ng kasinungalingan, dito na papasok yung panloloko. Dahil si Liam ay nagkaroon na ng opportunity umamin nung tinanong siya ni Luna kung meron ba siyang anak sa iba pero nagsinungaling pa rin siya. Kumbaga intensyon niya talagang itago yung mga anak niya dahil wala siyang tiwala kay Luna na matatanggap niya yung mga bata. At sa tingin ko yung nararamdaman mo ngayon na parang antigas ng puso mo na hindi mo matanggap yung mga anak ng asawa mo ay siguro baka dahil sa pagsisinungaling niya. Parang anong nangyari yung galit mo sa pagsisinungaling ni Liam ay nadamay na lang dito yung mga bagets. Kasi 'di ba anong klaseng tao ka? Ano yung mga bagay na kaya mo pang itago kung kaya mo ngang itago yung mga anak mo? At nakapagpadagdag pa ng sakit para kay Luna ay sa babae niya pa nalaman, hindi pa nanggaling kay Liam. Sigurado naman matatanggap yung mga bata ay kung sinabi lang siguro sa'yo agad ni Liam yung katotohanan. Naging masakit kasi sa'yo yung paraan kung paano mo ito nalaman. Kaya siguro ang pinakamaganda mong gawin ay kausapin mong mabuti si Liam na aminin niya na kung meron pa siyang aaminin. At kung gusto mo talagang matanggap ng puso mo yung mga anak ng asawa mo, simulan mo sa pagpapatawad ng tunay kay Liam. Dahil kapag napatawad mo siya ng tuluyan at nawala na yung galit sa puso mo nang dahil sa pagsisinungaling niya, sigurado unti-unti magiging maayos ang relasyon niyo ng mga bata. Saka ang isa mo pang iisipin
isipin ay walang kasalanan sa'yo yung mga bata. Kasalanan to ni Liam na jowa mong sinungaling. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya dahil dyan, graduate ka na, Mika Torre Chiva, Ping C at Valerie Zofari, Marden Jones Hatud from Butuan City. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung ano namin bukas. Bye-bye!